Ang tagapangalaga ng brilyante ng apoy, Faith Da Silva. Ang tagapangalaga ng brilyante ng tubig, Kelvin Miranda. Ang tagapangalaga ng brilyante ng lupa, Bianca Umali. Abisala to our cast here, Abisala. And of course, we've got some very special guests joining. Are you guys ready? So, let's start off with Terra. Abisala! Abisala! Hello po! Unang-una bago po ako magsimula magkwento, magandang araw po, magandang hapon po sa lahat po ng mga kasama po namin dito sa Philippine Book Fair. Napakasaya po namin, nakikita po namin kayo. Hello po! Ayan. Hello mga bata! Hello! Handa na ba kayo makinig sa aming kwento tungkol sa Encantadia? Handa na ba? Ayan. Sige po. Kami po ay magsisimula na. Ako, si Terra. Isinilang, namulat at lumaki sa Distrito 6. Isang pamayanan ng mga may hirap doon sa isang malayong probinsya. Bagamat ang aking pamilya ay hindi naman mayaman, ngunit pinalaki naman ako ng aking nanay at lolo Javier sa kabutihang asal at pagmamahal. Lagi rin nilang ipinapayo sa akin na mag-aral daw ako ng mabuti, pagkat ang taong nakapag-aral daw ay malayong mararating sa buhay. Kaya naman noong bata pa ako, hindi naman mga laruan, kundi mga libro ang lagi nilang iniregalo sa akin. Sabi pa ng aking lolo, Tera, dahil mahirap tayo, kaya hindi ka namin maipapasyal sa iba't ibang lugar. Hindi ka rin namin madadala sa ibayong dagat na may mga palasyo, mga reyna, prinsesa, prinsipe at mga hari. Ngunit, kung magbabasa ka lagi ng mga libro na may iba't ibang mga kwento, ay makakarating naman ang iyong isipan sa iba't ibang lugar na may magaganda at malalaking mga gusali at palasyo. Makikilala mo rin sa pamamagitan ng pagbabasa ang iba't ibang uri ng mga tao, ang kanilang mga kultura, paniniwala at kasaysayan. At, totoo nga ang sinabi ng aking lolo. Pagkat sa kababasa, halos nalibot ko na ang buong mundo. Paborito kong basahin ang mga kwentong may mahika, kababalaghan, at ukol sa mga diwata at engkanto. Aliw na aliw ako sa kanilang kakayahan at mga kapangyarihan. Kaya naman noong bata pa ako, lagi ko nang nai-imagine na isa akong diwata. O di kaya isang matapang na prinsesa na may alagang dambuhala. Ngunit, napakabait na dragon. Akala ko talaga noon ay hindi totoo ang mahika, ang mga diwata, dragon at mga engkanto. Na tanging sa libro lamang sila matatagpuan. Ngunit, nagkamali ako. Pagkat noong tumuntong ako sa aking 18 taong gulang, ay marami akong napansing pagbabago sa aking sarili. Nagagawa ko ng makipag-usap sa mga hayop. Sa maniwala kayo o sa hindi, ay totoong naiintindihan ko na ang kanilang mga salita. Tila lumakas rin ang aking katawan. Nagagawa ko na rin lumundag sa matataas na gusali.
At higit sa lahat, ang dating mahinang ako na madalas ay ibinubuli ng aking mga kaklase ay biglang nagkaroon na ng kakayahang sumipa at sumuntok ng napakalakas. Hindi ko tuloy maunawaan kung bakit ako biglang nagbago. At saka ko natuklasan kung ano ang lihim tungkol sa aking pagkatao. Na ako pala ay hindi totoong tao. Na ako pala ay nagmula sa mundo ng Encantadia. Na isa pala akong tunay na diwata, lalo't ako pala ay ang nag-iisang anak ni Danaya, ang tagapangalaga ng brilyante ng lupa. At isa sa mga tagapagmana ng 4 na brilyante na kumukontrol sa 4 na elemento na nagpapanatili ng kaayusan, kagandahan, lakas at kapangyari ng ating daigdig, ang lupa, hangin, tubig at apoy. Nang makarating ako sa mundo ng Encantadia, tila ako'y isang estranghero mula sa aming tunay na tahanan. Hindi ko inakalang may iba palang mundo na hindi ko kailanman nakita o naranasan sa ilang taon ko ring pamumuhay sa mundo ng mga tao. Hindi ko talaga inakalang ang mga nababasa ko lamang sa mahika sa libro ay matutunghayan rin pala ng aking mga mata. Ang mundo ng Encantadia ay parang isang napakalaking lihim na pumukaw sa aking kuryosidad at pagkamangha. Napakaganda ng Encantadia. Natahanan ng iba't ibang uri ng mga nilalang at hayop na may iba't ibang magaganda at mahalinang mga pakpak, tengang mahahaba at napakagagandang mga kasuotan. Sa mundong ito, ang kapangyarihan ng mga diwata ay hindi lamang pala alamat, kundi isang katotohanan. Sila yung mga nilalang na may kahalintulad na anyo sa mga tao, ngunit may kapangyarihan na labis na kakaiba na hindi kayang mapantayan man lamang ng mga mortal. Ang kanilang kagandahan ay hindi lamang pisikal, kundi may mabubuti rin silang mga puso na handa laging lumaban upang pangalagaan ang ating mga kagubatan at kalikasan. Ang mga taga-Encantadia ay may kakaibang biyaya at lakas na tila bagay galing lamang sa kaharian ng mga pangarap. Ang kanilang mga palasyo at nakakamanghang mga hardin ay hindi lamang isang lugar, kundi isang tahanan ng mga misteryo at lihim kung saan ang bawat sulok ay puno ng kapangyarihan at kasaysayan. Tahimik ang pamumuhay sa Encantadia. Nagtutulungan at nagbibigayan ng lahat. Sagana rin doon sa iba't ibang masarap na mga pagkain at maamo mga pasneya o hayop. At maamo mga pasneya o hayop. At oo, napakarami ring mga dambuhala, ngunit mababait na mga dragon sa Encantadia. Nakakita na ako, maniwala kayo sa akin. At nakasakay pa sa isa. Inilipad niya ako sa alapaap at ipinasyal sa lahat ng mga matatayog na mga bundok sa Encantadia. Oo, kay sarap talagang mamuhay sa Encantadia pagkat doon walang naghihirap. Pulot pukyata ng lagi namin iniinom at matatamis na nektar mula sa mabababong mga bulaklak. Kakaiba rin ang mga prutas na mapipintog, matatamis, at palaging sariwa. Paneya ang tawag sa aming tinapay at ito ay tunay na napakasarap at nakakabusog. Ano pa't walang nilalang na nagugutom sa aking tunay na tahanan. Ang lahat ng nilalang ay malulusog, masasaya at maayos ang pamumuhay. Ngunit, ang katahimikan ng aking tunay na tahanan ay nasira nang dumating ang isang malaking hamon. Ang Encantadia ay sinakop ng makapangyarihan na ring mga nilalang na pinaghaharian ng kasamaan sa pamumuno ni Metena. Ang kakambal ng aming ninunong reyna na si Cassiopeia. Ibig ni Metena na ang kininang Encantadia at guluhin ito bilang kanyang kaparusahan sa lahat ng kanyang mga dinanas na paghihirap noong siya ay bata pa. Kaya't ako at ang iba pang mga tagapagmana ng mga brilyante ay natutong lumaban
upang aming maipagtanggol ang aming daigdig. Nang sa ganun ay hindi ito mapunta sa kamay ng masasama. Hindi ko batid kung kami ay magtatagumpay, lalo't ako ay hindi naman talaga sanay makipaglaban. Ngunit isa lamang ang aking itinitiyak sa inyong lahat. Ang aking puso ay para rin sa kabutihan at kaayusan. Kaya't nahahanda akong ialay ang aking buhay para sa pagtatanggol sa aking tahanan. Mga kaibigan, mga bata, aking mga minamahal na mga mortal, inaasahan ko nga abangan ninyo ang aming mga kwento, ha? At hinihingi ko rin na kami ay inyong ipagdasal nang sa ganun ay magtagumpay kami sa aming hangaring maibalik ang kaayusan at huwag magtagumpay ang kasamaan. Lalo't ang Encantadia ay hindi rin naiiba sa inyong mundo. Magkakapatid at magkadikit ang ating mga mundo. Kaya't ang kabiguan sa Encantadia ay magiging kabiguan rin dito sa mundo ng mga mortal. Muli po, ako po si Tera, anak ni Danaya, na bumabati sa inyo at nagsasabing, I crave you, o mahal ko kayong lahat. Avisala Eshma, o maraming salamat. Paalam. Avisala Eshma, thank you so much for giving us that reading there. And of course, we go on to our next character for today. We'd like to call on Adamos. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kelvin Miranda bilang si Adamos. Handa na po ba kayong makinig? Mga bata, handa na kayo? Handa na po ba kayo? O sige, ituloy na po natin ang ating storya. Ang Adamya ay isa sa 4 na teritoryo at kaharian na matatagpuan sa Encantadia. Ang aming lupain ito ay isa sa malaki na isla na napapaligiran ng napakalinaw at napakalalim na mga kulay asul na karagatan. Tahanan nito hindi lamang ng iba't ibang uri ng isda, pawikan, mga balyena at mga pating, kung hindi itinuturing din ito na isang tahanan ng mga maiilap, ngunit mga magagandang serena at makikisig na syokoy. Yan, ang Adamya ay pinamumunuan ni Ingkong Imaw na tunay na isang paham pagkat napakalawak ng kanyang kaalaman at kaisipan. Kung kaya't laging si Ingkong Imaw ang ginagawang tagapagpayo sa lahat ng harit reyna sa 4 na kaharian dito sa Encantadia. Ang Adamya ay tahanan rin ng mga mababait at maaamong nilalang na may kakaibang mga itsura. Hindi sila hayop, hindi sila anyong tao. Hindi man maituturing na hayop kahit na sila ay mga pandak, mabalahibo, meron din silang matatalas na mga ngipin at kuko. Kakaiba man ang mga kanilang wangis, ngunit sadyang mababait sila at tila mga batang mahilig bang makipaglaro. Yan. Ang mga Adamya naman ay hindi mahilig sa digmaan, lalo't ayaw nila ng gulo. Mas mahilig silang magbasa ng mga libro para punuin ang kanilang isip ng iba't ibang kaalaman at kasanayan. Oo, tama po ang inyong pagkakarinig. Marami pong libro sa Adamya. At dahil doon ako madalas namamasyal upang dalawin ko po si Ingkong Imaw. Kung kaya't lagi rin akong pinagbabasa ni ina nang sa ganon ay matuto raw ako sa kasaysayan ng aming mundo. Sabi rin kasi ng ina ko, ang bata raw na palabasa ng libro ay magkakaroon ng matalas na pag-iisip. Nakakailanganin ko rin daw kapag dumating ang panahon na ako naman ang mamumuno sa aming kaharian. Yeah. Tama po ang inyong pagkakarinig. Isa akong tagapagmanang prinsipe. Prinsipe na balang araw ay inaasahang maging hari sa aming mundo. At ang aking ama ay isang Adamyan na umibig sa aking inang diwata na si Alena. Ang prinsesa o sangre na tagapagalanga ng brilyante ng tubig
Kung kaya't ako si Adamus, ang pangatlo sa kanyang anak, ay siya ring naatasang maging tagapagmana nito. Pinalaki ako sa kasaganahan at pagmamahal ng aking ina, ngunit hindi sa layaw. Pagkat bata pa lamang ako ay tinuruan na akong magsikap para sa aking sarili. Mahusay akong mangaso o manghuli ng maiilap na hayop o pasneya na ginagawa naman namin sa sakyan na para bang mga kabayo. Tinuruan rin nila ako manghuli ng isda, umakit sa mga puno upang mamitas ng masasarap na prutas at magtanim sa malalawak naming bukirin. Nang sa ganon, ay may aanihin kaming binhi upang makagawa kami ng aming mga paneya o tinapay. Tinuruan rin ako ng aking ina na maging madasalin at manalig sa Diyos. Lalo na't lahat raw ng kapangyarihan at mga nilalang sa aming mundo at sa inyong mundo rin ay nilikha at nagmula ito sa Diyos. Tinuruan ako ng aking ina ng mabuting asal at maging magalang sa nakakatanda sa akin. Magkaroon ng pusong maawain at mapagbigay. Siyempre, tinuruan rin ako ng ina na humawak ng sandata. Hindi pwedeng hindi. At sinanay niya rin ako sa pakikipaglaro ay hindi ako papatay-patay. Kaya't lumaki ako at kinilala sa aming daigdig bilang isa sa mahuhusay na mandirigma ng prinsipe ng Encantadia. Noong una, masaya kami sa Encantadia. Totoo yan. Lalo't kapiling ko ang aking ina at mga kaibigan. May sasaya pa ba sa gaya ko na ang libangan lang sa araw-araw ay makipaghabulan sa mga nimfa? Na may maliliit na mga pakpak ngunit kay taas lumipad. At sumisid sa dagat upang maghanap ng mga sirena at syokoy na aking mabibiro at maihingan ng mga mamahaling perlas na tanging sa dagat lamang matatagpuan. Tanong ko lamang po, nadinig niyo na ba ang awit ng isang sirena? Narinig niyo na po ba? Naku po, huwag niyo na pong subukan pakinggan. Huwag niyo pong subukan pakinggan dahil po sa sobrang tamis at ganda ng kanilang mga boses ay tuluyan kayong makakatulog at hindi na makakabalik sa inyong tahanan. Totoo po yun. Totoo po yun. Ngunit ako, bakit ako hindi nila pinagtatangka ang awitan? Meron ba kayong ideya? Ako rin po meron. Sapagkat tinuturing nila akong prinsipe at tagapagmana ng brilyante ng tubig na maaaring mamuno sa mga susunod na henerasyon sa kanilang tahanan. Yan. Ngunit isang araw, bigla na lang dumating sa aming mundo ang napakaraming hukbo ng mga nilalang na nagmula sa isla ng Miniabes. Ito ay isang lupain na punong-puno ng niebe at doon ay napakalamig kung kaya't ang kanilang mga puso ay tila nawalan na rin ng init upang maawa at magmahal. Mabagsik at walang respeto sa kapwa ang mga nilalang na ito na naghangad na sakupin ng aming tahanan. Kung kaya't kaming mga taga-Encantadia ay napilitan silang labanan. Akala namin ay madadaig namin sila na laging makakapangyari ang kabutihan sa kasamaan. Ngunit, nagkamali kami ng akala. Pagkat higit silang handa sa pakikipaglaban. Oo, masakit sa dibdib na masaksihan ang dati naming masagana at tahimik, masayang pamumuhay sa aming mundo ay napalitan ng takot, pangamba, panganib. Higit ring nakakasugat sa aking puso na makita ang aming mga karapatan, kalayaan at dignidad ay tinapak-tapakan na lamang. Lalong napakasakit rin na mamalas na kanilang winawasak at sinisira ang aming tahanan
kagubatan, dagat at kalikasan. Kaya ako si Adamus ay naninindigang lumaban kahit ako ay bata pa at kahit kulang pa ang aking lakas at kapangyarihan, ngunit nakahanda pa rin akong matuto't magsanay pa ng gusto. Nang sa ganun, lumakas pa ng lumakas sa tulong ng aking mga kaibigan at mga kalahi. Oo, napagtanto ko ngayon ang tunay na kahulugan ng katahimikan at kapayapaan. Naintindihan ko to. Nung sinakop ang aming tahanan. Kaya ay sinusumpa ko sa aking sarili na akin itong ilalaban hanggang sa muli naming maranasan ang mga bagay na kanilang inagaw sa amin. Umaasa ako, matutulungan niyo rin ako sa aking gagawing paglaban at paglalakbay upang mabawi ang aming daigdig sa kamay ng mga ganid, mapang-aping nilalang. Sa inyo akong umaasa sapagkat batid kong gaya ko na may puso rin kayong mapagmahal sa inyong bayan, pamilya, ganun na rin sa ating kalikasan. Aasahan kong hindi niyo ako bibigoin. Mabisala, Ashley. Muli, ako si Adamus, Conil Tetre, Neb. O isang tapat na kaibigan. Hanggang sa muli, maraming salamat. Maraming salamat, Adamus. Magandang hapon po sa lahat po ng mga kapuso at sa lahat po ng mga Encantadix na nagbigay po ng oras para makasama po kaming mga sangre. Ako si Flamara, kaisa-isang anak ni Perena, ang reyna ng Hatoria, ang tagapangalaga sa brilyante ng apoy. Nagmula ako sa angkan ng mga dugong bughaw o sangre. Mula kay Reyna Cassiopeia hanggang sa aking ninunong, si Hagorn. Buong pagkabata ko ay itinimo na sa aking isipan ng aking ina na ako ay may mabigat na tungkulin bilang kanyang tagapagmana. Kung kaya't bata pa lamang, ay tinuruan na ako at sinanay upang maging isang pinuno. Isinalin sa aking isip ang kasaysayan ng buong Encantadia. At mula sa pahina ng mga librong pangkasaysayan ay inaral ko ng mabuti, malakas, na katangian ng aming mga pinuno. Itinuro rin sa akin ang pamamaraan at liksit tapang ng mga mahuhusay na mandirigma at pakikipagdigma, kung kaya't lalong lumaki ang pananampalataya ng aking ina. Natutulad din ako sa kanya na magiging isa rin akong kahanga-hanga at magiting na tagapagtanggol ng Encantadia. Ngunit, sa kabila ng aking paghahanda at pagsasanay, may isang bahagi sa aking pagkalalang ang natatakot. Sa inatang nilang obligasyon at responsibilidad sa aking mga balikat. Kakayanin ko kayang maging isang matapang at makapagkalilang tagapagtanggol ng Encantadia? Kakayanin ko ba na magapanghalaga sa brilyante ng apoy? Maibibigay ko nga ba ang kadakilaang inaasahan ng lahat sa akin? Takot ako. Lalo't sa aking dugo ay nananalaytay rin ang dugo ng mga hator na minsan nang nagtaksil sa Encantadia. Alin kayang dugo ang mas mananaig sa akin?
Ang marangal na dugo ng mga diwata o ang isinumpad minsan ng kinamuhi ang dugo ng mga saling lahing mga pinuno ng Hatoria. Ang sakit. Ang sakit-sakit at nangangamba ako na bumalot sa aking puso habang hinaharap ko ang mga katanungang ito. Sa aking pagkatao ay dinaigri ng higat pang pangambat takot nang dumating sa aming mundo ang mga malulupit na mini aves na umagaw sa aming lupain at kalayaan. Ngayon hinihingi ng pagkakataon na lumaban ako para sa aming mundo at mga kalahi. Isang pagtawag na ibig kong kilalanin at sundin. Ngunit, kakayanin ko kayang maging pinunot mandirigma laban sa mga bagong kaaway at manlulupig? Takot ako. Takot akong aminin sa lahat na nanliliit ako sa kakayanan ko. Lalo na't madalas ay dumarating ang pagkakataon na nawawalan ako ng tiwala sa aking sarili. Subalit, sa lahat ng mga pinagdadaanan kong digmaang ito, sa loob at sa labas ng aking sarili, ay naririto pa rin ang aking puso. Buong-buo pa rin ang pagmamahal at pamamalasakit para sa aking daigdig. Dadalhin ko sa aking puso ang pananampalataya sa mga aral na itinuro sa akin ng aking ina, ang tapang, ang determinasyon upang harapin ang mga hamong ito. Sa tuwing sumasabak at sasabak sa laban, ang mga paalala at pananaw sa kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa na itinuro sa akin ng aking ina at ng mga Ashti ay nasa isip ko lamang upang hindi ako maligaw ng landas. Sa kabila ng aking mga pag-aalinlangan, buo pa rin ang loob ko na lumaban para sa aking mga kapwa kalahi. Dahil batid ko sa aking puso na ang aming paglaban ay hindi lamang para sa aming sarili ngunit para na rin sa kinabukasan ng buong Encantadia. Mga minamahal kong mortal, palagi niyo sanang pagkakatandaan na sa bawat sulok ng buhay ay patuloy sana kayong magtulungan at magkaisa upang ipagtanggol rin ang inyong bayan at mundo. Ang pagmamahal, pakikipagkapwa-tao, at pagtindig para sa inyong mga paniniwala, karapatan, at kalayaan ang magiging lakas ng kapangyarihan tungo sa ikakatagumpay at kasaganahan ng inyong mga buhay. Mabuhay ang mundo ng mga tao. Mabuhay ang Encantadia, Abisala Eshma. Maraming salamat po. Ako po si Flamara, ang tagapangalaga ng Brilyante ng Apoy. Abisala Eshma Flamara, thank you so much. And to give us our final story from the magical kingdom of Encantadia, please welcome Dea. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po na narinig na ninyo ang storya ni Terra, Flamara at Adamus. Ngayon naman po ipakinggan natin na makabagbag damdamin na liham ni Dea para sa mga mamamayan ng Encantadia. Umaasa akong ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Sa sandaling mabasa ninyo ang aking liham na ito. Nasa kabila ng mabibigat na pagsubok na inyong pinagdaanan.
sa inyong pagsaksi sa masakit at kalunos-lunos na pagputol sa buhay ng inyong mga minamahal na kaibigan, asawa, mga anak, mga magulang, at mga kakilala, ay bukas loob ninyo pa rin tayo. Umaasa akong ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Sa sandaling mabasa ninyo ang aking liham na ito. Nasa kabila ng mabibigat na pagsubok na inyong pinagdaanan. Sa inyong pagsaksi sa masakit at kalunos-lunos na pagputol sa buhay ng inyong mga minamahal na kaibigan, asawa, mga anak, mga magulang, at mga kakilala, ay bukas loob ninyo pa rin tatanggapin ang aking taus-pusong pakikiramay at pakikiisa. Aaminin kong malaki ang aming pagkakasala sa inyo, sa aming ginawang pagwasak at pagbasag sa katiwasayan at katahimikan ng inyong mundo. Aaminin ko rin sa inyong dumating ako sa inyong mundo bilang isang kaaway, isang mandirigmang anak ng isang henerala ng mga Meneaves, na ang katapatan na ipinagkaloob na sa aming kinikilalang reyna, si Mitena. Hindi ninyo ako masisisi lalo't ako'y hindi isa sa inyo. Hindi ninyo ako kalahi, hindi ako taga-Encantadia. Ang aking puso at isip ay puno ng pagtatangi para sa aking lupang sinilangan, ang tahanan ng niebe at lamig ng Meneaves. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang nasasaksihan ko kung paano kayo kitlan ng buhay, putulan ng kalayaan, tanggalan ng karapatan at dangal ng aking mga pinuno at reyna, at sa aking pakikisalamuha sa inyo at nakilala ko kayo, hindi bilang kalaban, kundi mga mamamayan na ang nais lamang ay mabuhay ng tahimik at malaya. Kung kaya't nabuksan ng aking isipan sa aming mga kalupitan. Ang aking paglalakbay mula sa aming tahanan ng mga niebe at lamig patungo sa inyong mainit at makulay na mundo ng Encantadia ay puno ng mga pagsubok at pagbabago. Sa bawat hakbang, ako ay nagkaroon ng mga bagong kaalaman nang dahil sa inyo ay natutunan at naunawaan ko rin ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahalan sa gitna ng pagkakaiba-iba. Sa aking pakikipaglaban at pakikisalamuha sa mga taga-Encantadia, ako ay unti-unting naging bahagi na ng inyong mundo. Ang aking dating mga kaaway ay naging mga kakampi at kaibigan. Ang aking pananaw ay nagbago lalo't nasaksihan ko kung paano ninyo ipaglaban ang katarungan at ang inyong kasarinlan. Kahit na ito ay ikasawi pa ng inyong buhay. At dahil dyan kung kaya't ako ay nagsimulang humanga sa inyo bilang mga nilalang na karapat-dapat bigyan ng respeto. Dahil rin sa inyo kung kaya't ako'y natutong maawa at magmahal. Aaminin ko sa inyong hindi nakaaway ang aking tingin ngayon sa inyo kung di mga nilalang na nararapat bigyan ng pagkalinga at pagpapala. Bilang isang anak ng mandirigmang henerala ng mga Meneaves. Maituturing na isang malaking pagtataksil sa aking lahi at reyna, ang aking nararamdamang awa at pag-aalala para sa inyong mga ikakabuti. Ngunit hindi ko na kaya pang magbulag-bulagan at isawalang bahala ang malupit at mapaniil na pagpapalakad sa inyo ng aking mga lakalahi. Kung kaya't nandito ako ngayon sa inyong harapan upang ibigay ang aking pangako. Na simula sa araw na ito, ay hindi na ninyo ako kaaway. Kung hindi isang kapanalig na handang talikdan ng aking reyna, ina at lahi. Upang ipagtanggol ang inyong Encantadia at ang lahat ng mga mamamayan nito laban sa anumang panganib at banta na dala ng Meneaves. Umaasa ko
Umaasa ako na hindi ninyo ako itataboy bagkus ay yayakapin at tatanggapin bilang isa sa inyo. Na nagmamahal at nagmamalasakit para sa kapakanan at kaligtasan ng Encantadia. Umasa kayo na simula sa araw na ito, ako, si Dea, ay magiging kabalikat at tagapagtanggol na rin ng Encantadia. Ako ay naghahangad ng kapayapaan at katarungan para sa ating lahat. Magsama-sama tayong tumindig at ipagtanggol ang ating mundo laban sa anumang panganib. Avisala, Encantadia. Mabuhay ang Encantadia. Avisala Espadea. Please give them a round of applause, our cast of Encantadia Chronicles Sangre. Thank you to each one of you for giving life to the words of the stories of Encantadia. And of course, I know that it's coming out soon, so if you guys can help invite them to come check it out.